today, I'm going to discuss about the sales process. Okay, are you ready? So, let's proceed na po sa ating next topic. What is sales? Sales is a part of marketing effort. It actually includes all the steps you plan to convince your customer or your clients of your product or service. Selling works best when you address your customer directly with the product they really want or need, have an acceptable price, and use the right sales proposal. So, kapag ka po tayo ay nagsisales, ibig sabihin, ginagawa po natin ang lahat para po makumbinsi natin yung ating pong mga clients na bumili ng property na atin pong ini-offer sa kanila. So, hindi lang siya basta kung ano lang yung binigay ng atin pong manager, yun lang po yung ipapasa natin sa customer. So, syempre, as a selling agent, kailangan po gagawa din tayo ng paraan para po ma-convince natin in our own strategy yun po mga clients na atin pong ina-assist. So, kailangan po ready tayo sa mga materials, sa lahat po ng mga products na atin pong ino-offer. Kailangan meron tayo mga pictures, mapa, sample computation, and of course, dapat kabisado po natin hanggat maaari ng atin pong produkto. Okay? Again, what are we selling? So, our product po, yung main product po natin na binebenta is the real estate properties or yun pong house and lot properties. Ano ba yung mga step by step na kailangan po nating tandaan kapag po tayo ay nagsi-sales process? Ito po yung ilan sa mga tested and mga tried na mga strategy na kailangan po natin on how we can close a deal. So, number 1 po dyan is the prospecting. Number 1 is locating buyers who are interested in purchasing property. Siyempre, kailangan alam natin kung saan tayo kukuha ng atin pong market. Yung mga tao na pwedeng interested sa properties na atin pong ino-offer. Next po, kapag ka po tayo ay nakakuha ng ating pong mga customer, kailangan po syempre magkakaroon tayo ng communication po sa kanila. So, circulating and getting in touch with those people. Lahat po ng interested na mga kliyente sa atin pong ino-offer, kailangan po hindi lang siya natatapos sa isang simpleng comment sa atin pong post. Hindi lang siya natatapos sa isang araw na pag-PPM po sa atin, kundi higit sa lahat, dapat po from time to time, pina-follow up po natin yung ating kliyente. So, dapat meron tayong listahan kung sino-sino po yung mga kliyente na nag-inquire sa atin. Next po is syempre advertising yourself. So, kailangan po ipopost natin din sa atin pong mga timelines kung ano-ano yung iba't iba pang mga products na hinahandle po natin. And then, we will advertise sa atin pong mga kamag-anak, mga kakilala, mga kaibigan, lahat ng mga KKK natin, na sinasabi po natin na tayo po ay nagbebenta po ng ganitong produkto or ng real estate properties. So, in prospecting, umiikot po siya, number 1 sa atin pong mga KKK. Mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kaaway, ay hindi na pala. Lahat po ng ating mga kakilala. And then, pwede tayong kumuha sa atin pong mga referrals. Diba? Nabebentahan po natin. Sample, mga Avon, o kaya other products like mga pampa-beauty, ganyan, mga sabon, and everything. So, pwede po natin silang gamitin as referral po natin. Next is, pwede din po tayo sa mga saturation drive. Like, pupunta po tayo sa mga SM, tapos nagbibigay po tayo ng mga flyerings. Though ngayon ay hindi na masyadong trend yung mga ganong ginagawa. Pero may mga nakikita pa rin po ako na mga nagbibigay pa rin ng flyers. Minsan nakukuha nila yung mga flyers kahit habang nasa daan po sila, binabasa, meron palang product sa ganitong lugar or sa ito yung contact details. So, malaking bagay din po na nakakapag-flyerings po tayo. Or yung saturation drive na tinatawag. Next po is the booth money. So, pag sinabi natin booth money, sometimes yung makikita kayo sa mga mall na konting space, na nandoon po yung product, nandoon po yung itsura ng bahay, tawag natin po dyan ay scale model, and doon po makikita ng client kapag nag-inquire po siya doon na ganito pala yung magiging product dito sa lugar na to. So, dyan tayo pwede makakuha ng mga prospect clients. Next po is the internet or the social media marketing. Kadalasan ito na po yung ginagamit ngayon kahit sa ang area ka pumunta, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, and all kinds of social media, lumalabas po yung mga ganyang klase ng advertisement. So, that's a part of prospecting.
Sa prospecting po natin, kailangan po alam natin kung ano po yung ating target market. Sino-sino ba yung dapat nating offeran ng product na atin pong ibinebenta. So, alamin po natin kung ano yung qualifications nila, kung ano po yung mga gusto po ng atin pong kliyente na klase ng bahay. Next po is keep the record of all your prospect. Ito yung sinasabi ko kanina kasi before nung po ako ay nag-i-start sa real estate, meron po talaga akong notebook or logbook kung saan sinusulat ko po doon yung aking pong mga inquiries, sinusulat ko po yung kanilang contact number, even yung emails and yung kanila pong names sa Facebook. Kung saan mababalikan ko siya, halimbawa, after a month or after 2 weeks. So, pag binalikan ko siya, pwede ko ulit siyang tawagan at i-follow up po sa kanya kung interested pa po siyang bumili ng product na akin pong ini-offer. Or either kung hindi naman, pwede natin siyang kunin na agent. Next is research about your prospect. Kadalasan po kasi, by experience, yung mga nag-i-inquire, lalo yung mga new agents, nag-i-inquire yan doon sa ibang mga nagpo-post. And then, i-inquire po nila magkano tong product na to, ano yung specifications, ano yung mapa, ano yung ano. Pero, without searching tayo, sometimes, pala, co-agent din natin, humihingi lang ng details ng product na atin pong ibinebenta. So, dapat po, titingnan po muna natin yung kanila pong mga, kahit yung mga timeline, makita natin doon, sometimes, nakatag sila doon sa ganitong realty, o kaya naman nakatag sila doon sa isang agent na kung saan nagbebenta din ng property. So, kailangan po, ayan, alamin po natin yung background ng mga tao na atin pong nakakausap. Next po is organize your prospecting activities into habits. Sabi ko nga po kanina, hindi natatapos ang inquiry, isang chat lang. Kailangan po, binibigyan natin siya ng time. Kunyari, nag-inquire siya ngayon, after 2 days or after 3 days, kailangan meron po tayong follow-up na tinatawag. Para marirecall ng client, ay, oo nga pala, nag-inquire nga pala ako dito kasi ito yung kausap ko, ito yung So, by that, malalaman ni client or parang maiisip ni client na talagang willing ka to assist him or her sa kanya pong mga ini-inquire. Okay? Next is enjoy the game of prospecting. Kapag ka sometimes parang nananawa na, ay ba yan, prospecting ako ng prospecting, tapos hindi naman ako nakakakita ng maayos na kliyente, hindi pa ako nakaka-reserve. Huwag kang tumigil, Kasi, by that, pagka ini-enjoy mo lang yung lahat ng ginagawa mo, masaya ka doon sa ginagawa mo, at the end of the day, meron naman pong reward sa iyo na mapupunta. Merong, sabi nga, lahat ng pagpapagod, lahat ng paghihirap, kung gusto mo yung ginagawa mo, makukuha mo siya. Okay. Next, number 2 is the qualifying. So, qualifying is identifying if the prospect client has the capability to buy a property or to buy a unit. Siyempre, ito yung pinakaisa sa mga heart ng real estate. Na kailangan po magaling tayong mag-qualify ng atin pong mga nakakausap na kliyente. Kasi sometimes, nakakaubos po yan ng oras kapag hindi po natin pinofokusan yung pagko-qualifying. So, ano nga ba yung mga tips na kailangan nating maintindihan at bigyang focus po natin sa pagko-qualify ng kliyente? So, qualifying is done for most part through questioning the potential client. Kailangan po, tatanungin natin ang kliyente natin. It's about our time kasi as a real estate salesperson. Tayo po yung magtatanong, tayo yung sisegue kung paano natin mako-qualify itong client natin pong kausap. Sa pamamagitan po nito, by learning how to qualify the client, ma-screen out po natin yung mga time na ang haba-haba na ng mga pinag-usapan nyo na yung buhay niya nung nakaraang 19 forgotten, Tapos, ikaw, hindi mo alam, masyado na palang nauubos yung oras mo, Sa halip na nakafocus ka dun sa kung paano mo siyang i-qualify, nadadivert ka into other chismisan, ganun, into other story or in the other talk. So, kailangan pagka po tayo ay nagko-qualify ng atin pong kliyente, focus po tayo dun sa atin pong gustong malaman para po ma-assist natin ng tama ang atin pong kliyente. So, ano-ano ba yung mga possible questions na dapat po nating itanong sa atin pong clients? Number 1 po dyan, syempre yung budget. Magkano po ba yung budget na allocated ninyo for the property? Yan. So, next po is, sino yung magiging principal buyer or kanino ipapangalan yung property na kanya pong binibili. Okay?
And then, age po ni buyer. Siyempre, kasama yan sa atin pong i-qualify. Kasi meron po tayong tinatawag na computation, pagdating po sa age. Hindi lahat ng bumibili ng property ay pasok sa 30 years kung pag-ibig financing or sa 20 years kung bank financing. Kasi kinoconsider po dyan yung age ng client na bibili ng property. Next is, ito importante sa lahat. Ang client ba nakausap natin, meron ba siyang mga requirements na kanya pong ipepresent para po sa pag-ibig housing loan or sa bank housing loan? So, importante po yung mga requirements, makakalap po natin siya. Okay? Hindi pwede kasi na kapag isang client ay magpapaprocess ng kanya pong housing loan is verbal lang. Kailangan po meron tayong mga dokumento na ipapasa kay pag-ibig financing, kay bank financing, which is doon naka-indicate kung magkano po yung sinusweldo ng atin pong client, kung siya po ay mayroong employer, kung siya po ay self-employed, at doon madidetermine din po natin kung si client ay pasok doon sa kanyang binabudget na monthly amortization para doon sa kanyang project na bibilhin. Next po is, what is your preferred financing scheme? Yan, importante din po yan para mas alam natin kung si client nga ba ay pwedeng maging qualify doon kay pag-ibig financing o kaya kay bank financing or either kung in-house financing. Next, kailangan din po imulat natin ang atin pong mga kliyente pagdating sa commitment sa atin pong mga salesperson. Educate them about how the real estate business works, explaining that their agent can show any homes that's in the multiple listing service, even one you've listed. Kasi tayo po ay nasa broker company. So, ibig sabihin, meron tayong mga different projects na ino-offer sa atin pong client. So, sabihin mo na lang kay client para hindi ka na malito. Kung sino ang agent mo, ako na lang sana. Ganon. Okay, so, kung halimbawa hindi magustuhan ni client yung offer mo sa isang project, specific project na yan, o sabihin mo, meron po ba kayong hinahanap pa na ibang klase ng model house? Meron pa po akong mga listings dito, pwede po kayong mamili. Okay, so para kang brochure, living brochure. Ayan po. Next is tips to qualify a buyer. Number 2 is the pag-ibig loan eligibility. Halimbawa po, ang client natin, ang preferred financing po niya is yung pag-ibig financing. Paano ba natin malalaman kung eligible si client kay pag-ibig financing? So, ang unang-una pong dapat tandaan, dapat si client meron po siyang at least 24 months na membership savings. Okay? So, ito pong lahat ng i-discuss ko dito, makikita din po ito sa website ng Pag-ibig. So, pag-ibig.gov.ph. Yan. Kapag ka po wala pang 24 months yung contribution ng atin pong kliyente, pwede po siyang mag-lump sum payment. Or yun, bawa, kulang siya ng 1 year. So, magkano yon? So, yun po yung babayaran niya ng buo. Ang tawag po natin doon is the lump sum payment. I think ngayon po nasa 400 pesos na yung monthly na contribution dapat ng isang member ng Pag-ibig. So, 400 times 24. So, yun po dapat yung kabuuan ng contribution po ng ating kliyente. Next is, of the client or yung edad ng ating pong kliyente, dapat ay hindi po siya lalagpas ng 65 years old. Dapat po siya ay pagdating ng 65 years old, dapat at least tapos na po yung kanyang iha-housing loan. Dapat po hindi siya aabot ng 70 years old ay nagbabayad pa siya. So, yun po yung isa sa mga qualifications din ni Pag-ibig Financing. Yung client po natin, dapat po siya ay mayroong legal capacity to encumber or to burden the real estate property. Dapat po kaya niyang bayaran talaga yung property na kanya pong iha-housing loan kay Pag-ibig Financing. Ibig sabihin, dapat po siya ay mayroong existing na trabaho. Okay? Next po is, meron po siyang ability, na ipasa yung kanya pong mga requirements na ipepresenta kay Pag-ibig during background checking or yung minsan tinatawag natin na CI. Okay? So, dapat po si client, maganda po yung stand niya pagdating po sa other credits. Dapat po ay ang kanya pong sinasahod ay stable, para po siya ay makapasa sa satisfactory or sa background check or sa CI ni Pag-ibig. Dapat po siya ay mayroong existing na trabaho.
Next po is no pag-ibig outstanding loan arrears at the time of loan application. So, sometimes po, kailangan yung mga gantong bagay ay itatanong po natin directly sa mga kliyente. Wag po tayong mahihiyang magtanong sa kanila kasi at the end of the day or at the end of qualifying, sa atin din naman po yun lahat babalik. Hindi ba naman tinanong sa akin yan na dapat pala walang housing loan before or walang mga short-term loan na ganyan. Hindi mo tinanong sa akin yan. Kaya kung kailang reserve na ako, saka mo pa ako gaganyanin. Yan. So, dapat po, at tungkulin natin bilang isang salesperson na itanong ang mga ganitong bagay sa atin pong kliyente para po malaman nila na marunong ka na mag-qualify sa kliyente. Next is, no pag-ibig housing loan was foreclosed. Ayan. So, kapag ka mo may canceled account, may foreclosed na property, or na buyback ni pag-ibig, or any records na hindi po consistent si client sa pagbabayad ng kanyang amortization, ay malaking bagay po ito kay pag-ibig. So, dapat po ay ma-disclose sa atin yan ng ating pong kliyente para po ma-assist po natin sila ng maayos. Kung ano po yung mga pwede pang gawin na options, kung hindi man nakapangalan sa kanila kahit sa anak. Basta po dapat ma-disclose sa atin hanggat maaari ni client kung ano po yung kanyang credit history or importante po yun sa pagko-qualify kay client. Another tip for qualifying a buyer, so dapat po i-determine natin kung hanggang saan yung kakayahan po ng ating client pagdating sa pagbabayad ng kanya pong property or ano ba yung tinitingnan natin sa pagbabayad ng property. So, minsan po kasi nahihiya tayo magtanong sa client natin kung magkano yung sweldo nila kasi parang ay masyado namang private yung tanong na yan sa akin. So meron po tayo ditong formula kung saan makakatulong po ito sa ating pong mga new salesperson kung paano nilang mas maa-accommodate ng in a professional way yung ating pong mga kliyente. So take note of the following formula. So makikita po natin dyan is yung 30 years amortization. Ibig sabihin, kung meron tayong sample computation na nanggaling po sa atin pong mga developers, meron dyan nakalagay sa pinakailalim niya na 30 years kay pag-ibig. So yun, ang tawag po natin doon is the monthly amortization. Ang kailangan lang po natin gawin ay i-divide po ito sa 30%. So let's say, 9,769.80. I-divide po natin ito sa 30% kasi usually ito po yung hinihingi or ito yung qualifications para malaman natin kung pasok ba yung income ng atin pong buyer or hindi. So, 9,769.80 divide 30 equals, ang sabi po dyan, 32,566 po yung lumalabas na kailangang income requirements ng atin pong client. So, tatanungin natin ngayon si client, kayo po ba, ipapakita niyo yung sample ng kung ano yung income na dapat na mayroon sila? Kayo po ba ay sumusweldo ng 32,566 per month, hindi kasama ang overtime, hindi kasama ang other allowances? Ito po ay basic income requirements lang po yung basihan po natin. Okay, pag sinabi ni client, okay na yan, goods na yan, doon malalaman natin na talagang qualified po ang ating kliyente. And of course, at the end of the day, kailangan makikita din po natin sa kanilang payslip kung talagang naka-indicate po doon para ma-proof natin na talagang qualified po ang ating client. Okay? Another formula, pagka po si client ay nag-disclose naman sa atin kung magkano yung kanyang sinusweldo or basic income per month. So, diba, sinabi niya, 40,000 po yung sweldo ko per month. So, i-multiply naman natin siya into 30%. So, kung ano po yung lumabas dyan, yan po yung pinakang ceiling ng monthly amortization na pwedeng bilhin ng atin pong kliyente. So, doon sa sample computation ko kanina, nakalagay doon na parang nasa 9,000 plus. So, do you think this formula is pasok po yung ating client para po doon sa kanya pong pinapurchase na property? So, importante po ito sa pagko-qualify. Palagi po yan, basic income requirements, mapapag-ibig, mapabangko, yan po yung hinihingi ng atin pong mga institution na yan. Times naman po, mayroon tayong mga clients na hindi pasok yung kanila pong income requirements pagdating po dun sa kanilang kinukuha na bahay or yung ipopurchase nila na property. So ano po yung unang dapat nating isuggest or pwede nating maitulong
sa atin pong kliyente. So, number 1 dyan is consider getting a co-borrower. Kaya po tayo ay nagsasuggest sa atin pong mga clients na meron po ba kayong kapatid, asawa, or anak na meron ding trabaho, consistent na nagbabayad sa pag-ibig, yung contribution. Kasi pwede silang maging co-borrower ng bahay na kanila pong binibili if ever na kulang po yung kanilang salary. Kasi dito po, napapag-combine yung kay principal buyer at saka yung kay co-borrower na income. So, pag pinag-combine yan, pwede nilang makuha yung pinaka-required income na hinihingi do sa property na kanila pong bibilhin. So, kapag ka po ganito, kung ano po yung requirements ni principal buyer, ganun din naman po yung magiging requirements ni co-borrower. Parang considered as pareha silang principal buyer kasi combined salary po sila. So, yun po yung ilan sa mga tips na pwede nating gawin sa pagko-qualify ng client. Kay Pag-ibig Financing, pwede po dyan hanggang 3 na combination ng mga co-borrowers. Pwedeng tatay, asawa, at anak. Kung lahat po sila ay mayroong trabaho at pasok sila do sa qualifications ni Pag-ibig Financing na meron silang contribution, may trabaho, walang mga arrears, ayan po. Basta kay Pag-ibig, pwede po ang 3 combination of co-borrowers. Kapag kay bangko naman po, kailangan at least 2 lang. Tapos, at least first degree ng kanila pong family. Okay? Kung asawang babae or asawang lalaki at saka po anak. Ganon po yung difference po nila sa bangko. Another option, halimbawa po, salary po ay kulang, yung sa basic income requirements kulang. So, pwede natin siyang i-encourage na kung halimbawa wala siyang makuha na co-borrower at meron naman siyang kakayahan na magbayad ng mas malaking amount, para mahabol natin yung pinakang loan value or mas mapaliit yung loan value na hihiramin sa institution. So, i-assist po natin sila na magbayad po sila ng larger amount or pinakang parang additional equity, para mapababa yung kanyang magiging monthly mortgage. So, isa din po ito sa mga pwede nating isuggest kay client para po mas lumiit yung kanyang income. So, mapapag-aralan po natin lahat na yan pagdating po sa ating computation seminar. Okay, so dapat po hindi kayo mawawala doon para mas magets ninyo kung ano yung mga pinagsasasabi ko dito. Okay, next is, nandito na po tayo sa briefing. So, pagdating po sa briefing, it's providing the clients all the important information na kailangan upang sila po ay makapag-decide sa kanila pong bibilhin na unit. So, ano ba yung mga dinidiscuss pagdating po sa briefing? So, number 1 po dyan, kung may specific na project na po na napili ang atin pong clients, i-disclose po natin sa kanila kung sino po yung developer, saan yung location map, site development plan, amenities, layout, and yung mga basic turnover and finishes ng project na atin pong ibinebenta. So, that's very important po na malaman ng atin pong kliyente. Mai-orient natin sa kanila yung mga ganitong detalye ng project. So, kapag po tinanong ni client, sino po ba ang developer niyan? Dapat at least kahit paano, alam mo yung pangalan ng binibenta mong project, kung sino yung nagde-develop po noon. Okay, yung site location, syempre, alam mo kung saan siya matatagpuan. Okay? So, kaya po tayo ay mayroong mga site orientation na tinatawag para po kahit papano napuntahan po natin yung site, madidescribe natin, ito malapit dito sa ganitong landmark, sa Jollibee, malapit sa McDo, yung mga ganon po. And, ngayon po, dahil teki-teki na tayo, sa Google Map na lang po tayo sometimes nagbe-base. Okay? So, another thing na dinidiscuss po natin sa briefing is the site development plan. So, meron po tayong mapa and lahat naman po ng mga materials na to ay maipoprovide ng atin pong developer. So, minsan nakalagay sa isang Google link, na kung saan madali po natin siyang maa-access. So, site development plan, nakalagay po doon kung ano yung mga block and lots, saan nakalagay yung mga amenities, saan yung entrance gate, saan nakalagay yung open space ba tong area na aking ini-inquire, saan yung availability. So, ito po yung tinatawag nating site development plan. Naka-indicate po dyan yung pinakang compass.
Nakalagay po doon sa compass kung saan yung sunrise and saan yung sunset. So, in the latter part of our training, tuturuan ko po kayo kung paano magbasa ng mapa. Okay, so dinidiscuss din po natin dito kung ang ini-inquire ng client natin is the inner, the corner, or end lot. Ayan. So, usually naman po ito ay may mga trainings na ginagawa si developer. So, dapat a-attend po tayo sa mga seminars po ng ating mga developer pag nagbibigay po sila ng mga schedule. So, also sa briefing, dinidiscuss po dyan kung ano-ano po yung amenities ng mga projects. So, ito ba ay may guard? Meron ba itong clubhouse? Meron ba itong playground? So, meron bang basketball court? Wide concrete roads? Meron ba itong bakod? Yan. So, ilan lang po yan sa mga importante at pwede nating ma-discuss kay client na safe po itong lugar na to kasi meron siyang guard. So, meron po siyang consistent na water supply. At sa huli, meron po siyang property management group na kung saan ay usually naman po sa isang pagkaang usapan ay subdivision, talagang nami-maintain po siya ng HOA. Ano pa? Also sa briefing, nandito po at ipipresent natin yung layout ng property na kanya pong ini-inquire. Usually po dyan is the floor area, lot area, turnover, ayan po, ano yung meron doon sa bahay, service area, kitchen area, and everything. Ano po. So, sa pagbabasa din po ng layout ng property, kapag ka po ang isang property ay up and down, so yung kanya pong floor area, halimbawa katulad nung nasa picture natin, sabi dyan ang kanyang floor area ay 44.5 square meter. So, ibig sabihin kung siya ay up and down, yung floor sa taas at saka po yung floor area sa baba, pinagpa-plus po yun. Kaya po siya ay 44.5 square meters. So, ganun po siya. Kung halimbawa siya ay hanggang third floor, and ganun din kalaki yung kanyang pinakang third floor, ini-add po yun sa floor area. Okay? Next, dako naman po tayo sa ating tripping. Ano po? So, sa tripping, usually, ito po yung ginagamit natin para madala natin si client in actual dun sa property na kanya pong bibilhin. So, sa pagpapaschedule po ng tripping, inyo pong i-indicate sa inyong schedule yung date, yung time, saan ang pick-up location. Siyempre, hindi tayo nagpipick up sa mismong bahay po ng client natin. Ano po? Kahit yung along the highway, nadadaanan natin si clients. So, dapat po syempre, pagka nagtitripping tayo, yung schedule po natin, yung hindi na tayo aabutin ng pakain. Yung hindi na tayo aabutin ng pa-lunch or ng pahapunan. Pwede tayo siguro ng pa-merienda, tubig, ganyan. Pero mas maganda i-schedule natin sila ng medyo mas makakatipid tayo ng konti. Charot. In reality, ganun talaga. Okay. Pero kung inabutan ng lunch at may budget ka naman, why not? Kahit sa turo-turo yan, di ba? Ayan. So, sa tripping po, dinidiscuss dyan yung location ng property, topography, yung sea level. Sa Google Map po, makikita din po yan. So, dapat po maging, ma-search po tayo pagdating sa ganyang mga bagay. Okay? Hanggat maaari sa tripping, parang closing na din po yan So, dapat po sa tripping ay natatanong natin si client kung kamusta po ba yung property na ito. Ito po ba ay pasok sa inyo pong hinahanap? Or okay na po ba kayo sa lugar na to? Para ang kasunod nun, reservation na agad. O, para hindi na tayo dadako sa handling objection. Though, sa tripping, talagang kakambal na yan, handling objection. Sometimes, yung mga clients tayo hindi ba binabaha dito? Or wala bang mga siraulo dyan sa kanto na kung saan baka mamaya pag pumapasok kami dito, harangin kami ng mga sibat, mga ganun. So, dito naman po sa handling objection, usually mga clients po natin talagang matanong sila. Naturally, frustrating minsan yung mga tanong po nila. Pero, kung ikaw ay isang salesperson na pinag-aralan mo yung iyong project na ipe-present, mas makikiter mo ng maayos yung iyong kliyente. Mas masasagot mo yung lahat ng mga tanong nila. Kunyari, sinabi sa'yo, itong lugar na to ay nung unang panahon ay binabaha. So, bakit mo kami dito dinala? Yan, may mga ganong question minsan. So, ikaw bilang salesperson, napag-aralan mo yung property, napag-aralan mo yung lugar.
And sabi din ni developer, kung ano yung ginagawa nila do sa project para hindi babahain. Like, naglalagay sila ng maayos na drainage system. Halimbawa, siya itinambakan, so nilagyan po siya ng additional na tambak para mas tumaas yung kanya pong yung lugar, yung subdivision. So, imposible po siya sa baha. This is handling lang din naman kung paano mong mapapapayag si client. And of course, kailangan ilalagay din natin yung sarili natin sa paanan ng atin pong kliyente. Kung halimbawa, ako yung titira dun sa project na yun, ano ba yung tanong ko na pwedeng maging tanong ng kliyente ko? And then, pag-aralan mo kung paano siyang masasagot ng tama para ma-convince natin ang ating kliyente na bumili ng property dun sa ino-offer natin. Gets? Okay, that's all for our sales process. And this time naman, ay tuturo ko sa inyo yung mga model house. So, bilang isang salesperson, minsan ang tawag natin sa lahat ng dikit-dikit na bahay ay row house. Di ba? May mga gano'n. So, ngayon, tuturuan ko naman kayo kung ano-ano yung mga tawag dun sa atin pong mga houses na binebenta. So, number 1 dyan is the row house or yung tinatawag na BP 220, which is ito yung mga bahay na walang second floor pero dikit-dikit. Usually, ang kanya pong floor area ay 18 to 24 square meters. So row house or yung socialized house is one of the series of house connected by common walls and forming continuous group. So, dikit-dikit siya na wala po siyang second floor. Ganun lang po yung description natin sa row house. Okay, next po is the townhouse model. So, a townhouse model is a house that has 2 or 3 levels that is attached to similar house by a shared wall. Ibig sabihin, iisa lang yung kanilang mga walls, yung common yung partition nila, pero siya naman po ay up and down. Yun naman po yung difference niya dun kay row house. Usually, ang mga floor area po nito is from 36 square meter hanggang 46 square meter. 2-story po siya. And then the duplex naman po is the house plan that has 2 living units attached. Ibig sabihin, meron silang common wall. A duplex house plan has 2 living units attached to each other. So, parang end unit siya. Dalawa. Ayun. Basta duplex siya. Ayan. And then, yung atin naman pong single attached model. Ito, tandaan lang po natin dito sa single attached model, meron po siyang firewall. Usually, from that firewall, papunta do sa kanyang lot area, yung nasasakupan niyang lot area, ayan po ay single attached. So, meron po ako ditong sample naman kung paano po natin ma-differentiate yung single attached at saka po yung detached. Kasi ang detached, ang tatandaan lang po natin dyan, siya po ay nakalagay sa pinakasentro ng kanyang lupa. So, usually yan, may mga bintana yan sa paligid ng kanyang property. So, that's single detached. And bihira na rin po natin maging model yung detached. Usually, attached po talagang nangyayari sa mga model houses po natin. Pagdating naman po sa mga basic finishes, usually, ang mga turnover units po natin is the bare type. Common po yan. Kasi bakit? Mura yung nagiging loanable value ng mga basic na finishes na tino-turn over sa client. And at the same time, mas nagiging personalized po yung bahay. Kasi si client na or si owner na yung nagde-decide kung ano yung kanyang magiging tiles, kung ano yung magiging pintura, kung ilang kwarto, at kung ano yung design ng ceiling na kanya pong gagawin. Yan po yung tinatawag natin na bare type. While yun naman pong complete type or yung tinatawag natin na premium, ibig sabihin, meron po siyang room partition, may ceiling, may pintura, at saka po meron siyang tiles. Yan naman po yung difference niya. Kapag ka naman po semi-complete, ibig sabihin pwede siyang may tiles pero walang ceiling. May ceiling pero walang partition. Mga ganun po. Yung may konting gawa na pero merong konting hindi pa masyadong gawa. Ganun po. Yung semi-complete natin. So next guys, dako naman po tayo sa atin pong mga terminologies and common jargons na maririnig po natin when it comes to real estate usapan. Ano po? So number 1 na common terms is the total contract price. So it refers to the total cost of the property. Kasama po dyan yung miscellaneous fee and the selling price ng atin pong mga developers without interest. Ano po? Wala pa po siyang interest. Kasi nagkakaroon lang po siya ng interest kapag ka po ipinasok na natin kay Pag-ibig Financing yung kanya pong property or either kay
bank financing. So the equity naman po, ito yung tinatawag natin na down payment. Ano po? Ito yung difference ng loan amount, ng loanable amount na hihiramin natin kay institution at saka po nung total contract price. So ang tawag po natin dyan is the equity or the down payment. Next po is the reservation fee. Reservation fee is a part of equity or down payment. So, ibinabawas po siya dun sa down payment. So, ito po ay ginagamit naman to hold the unit na bibilhin po ng atin pong kliyente. So, loan value naman po or yung tinatawag natin sometimes na principal loanable amount or yung loanable amount, ito naman po yung portion na hihiramin o ipapautang ni Pag-ibig or ni bangko sa atin pong mga kliyente para po mabayaran yung kanyang housing loan. So, yun naman po yung binabayaran ni kliyente kay Pag-ibig o kaya ay kay bangko. So, yung monthly amortization naman po, ito yung monthly na binabayaran ni Pag-ibig up to 30 years or 25 years or 20 years. Ang tawag po natin dyan is the monthly amortization. So, ito po ay binabayaran kapag natapos ng bayaran yung equity or yung down payment. Okay, another one is the mortgage redemption insurance, which is ang shortcut po nito ay MRI. So, ito po ay insurance na kung saan lahat po ng nagha-housing loan, either kay Pag-ibig Bank or sa in-house financing, lahat po ay kailangan mayroong redemption insurance or MRI. So, when it comes to mortgage redemption insurance, ito naman po ay isang uri ng insurance na kung saan ay kung halimbawa ang atin pong kliyente ay nag-left the earth for good, ayan, so mortgage redemption insurance po ang magko-cover up nung lahat ng pagkakautang ni kliyente kay Pag-ibig o kaya po ay kay bangko. Okay? Ito po meron tayong bukod na magiging seminar dito kasi meron po tayong update dito galing kay Pag-ibig Financing. Siguro sa ibang araw na lang. I-discuss ko ito sa inyo. And of course, the fire insurance din po. Okay? So, si fire insurance lang po, kung halimbawa naman yung property, nasunog siya nang hindi sinasadya, due accident, mga ganon. So, kung paano po yung turnover ng property kay client, pagka po siya ay in-applyan ng insurance na ito. Halimbawa, bear type, ganyan. Halimbawa, bear type yung turnover niya. Tapos nasunog, napagawa na ni client. So, yung insurance na yon, ang budget lang doon is para lang doon sa bear type. Hindi siya yung kabuuan talaga yung pinagawang property. Ganon po siya. Okay? Now, ito naman po ay mga tips na lang, kung paano ba yung step-by-step procedure on how to purchase a property. So, number 1 po dyan, kailangan ipahanda natin sa atin pong kliyente yung kanya pong mga requirements. Siyempre, importante yan, magha-housing loan siya. So, ilan po dyan sa atin pong mga requirements? Number 1 is the identification. So, identification means yung ID. So, sa ID, dapat nakalagay po doon yung kanya pong buong pangalan, signature, at saka po yung address and birthday. So, dyan tinitingnan po yung mga ID. Sample sa atin pong mga valid government ID ng mga passport, licenses, driver's license, voter's ID, national ID. Yung PhilHealth po ay hindi po kasama sa government ID. Okay? And yung sa TIN naman po, ang kailangan po dyan is the TIN number only. So, ganun din po, mapa locally employed, mapa self-employed, or OFW, or business owner. Yan. So, kailangan po, meron po siyang government IDs. Next po is the proof of income. Importante po yan. Kung OFW, job contract. Kung locally employed, ay payslip naman po. Kung self-employed or business owner, ay TR naman po. And other proof na siya po ay kumikita. Like yung mga bank statement, ganun, DTI. Ayan. Next po is the proof of billing. Ayan. So, sa proof of billing, either Meralco, water bill, telephone bill, cable bill, ay, hindi na pala kasama yon. Hindi nakapangalan kay client yung kanya pong gagamitin na billing, kailangan pong mag-attach ng authorization letter at ID nung may-ari.
Kung halimbawa hindi available yung may-ari na makapagbigay ng authorization at saka ng ID, kailangan po si client ay kukuha ng barangay certification na nagpapatunay na dun siya sa address na yon nakatira. Okay? Kung OFW, kailangan po yan ng initially meron siyang authorization letter na ino-authorize niya yung kanyang representative na mag-reserve ng kanyang property. Okay? So, this reservation fee, pag nagbayad na po si client, good for 30 days lang po siya. So, ibig sabihin, within the 30 days period, kailangan magi-start na din po yung kanyang equity or yung kanyang monthly equity or monthly down payment. Okay? So, sometimes meron tayong mga developers na 30 to 45 days from the date of reservation, nagpapakomply na po sila nung mga requirements, complete requirements. So, iba-iba po kasi ang policy ng atin pong mga developers. So, kailangan magko-comply lang po tayo kung ano yung hinihingi ng atin pong developers. Okay? Sino-sino ba yung nagpapakomply na? Sometimes si Pueblo de Oro, si Borland Development Corporation, si Linville. Ayan, ilan lang po sila sa nanghihingi na ng complete requirements. The other naman po is initial requirements is pwede na. Kasi ang payslip po ay na-expired. So, nahingi sila ng mga latest na payslip. Sa equity naman po, ayan, after 30 days, from the date of reservation, magi-start naman po yung equity. So, kung halimbawa, 12 months to pay yung equity, so dire-diretso lang po siya. So, meron tayong mga developers na after ng equity, nagpapakontinuous po sila ng bayad sa monthly amortization through Pag-ibig financing. Pero yung iba naman po ay stop payment. So, iba-iba po ha. Tatandaan, iba-iba po ang proseso ng developer. Magko-comply lang po tayo at i-explain natin kay client kung ano yung proseso ng atin pong mga developers. So, basically, pagkatapos po ng equity, yung normal na ginagawa is nanghihingi po ulit ng mga bagong set of requirements si developer na kung saan ito naman po yung gagamitin nila then ipapasa sa Pag-ibig para ma-approve yung kanya pong housing loan. At that time, siguraduhin po natin na si client po ay mayroong existing na trabaho para po madaling ma-approve yung kanya pong housing loan. Okay? So, dapat during reservation, hindi siya magre-resign during that time na hanggang sa ma-approve yung kanya pong housing loan. Kasi chine-check talaga po siya ni Pag-ibig. Pwedeng mag-change ng trabaho, oo, basta kaya niya din pong mag-provide ng kanya pong mga requirements. Next is, kapag ka na-approve yung kanya pong housing loan, magi-start naman po yung kanyang monthly amortization. So, sa monthly amortization, ito po yung payment kay Pag-ibig. Ito yung payment kay Pag-ibig kung 30 years, 25 years, so yun po yun. And then, first payment pa lang po yun, and then, pag nakapagbayad, kasi hinihingi po yung pinakang proof ng amortization bago po mag-punch listing. And then, yung move-in. May move-in fees na nire-require, so magbabayad po ng move-in fees si client. Usually, meron Meron po talagang mga move-in fees ito. Sometimes yung pagpapakabit ng kuryente, o kaya ay HOA membership, kailangan advance siya ng at least 1 year na HOA membership. May mga ganun po. So, after payment ng equity, after loan approval, so kailangan mag-iipon si client ng kanyang pang move-in fees. So, ilan lang po ito sa mga pwede kong ma-share na tips also on how to advertise. Kailangan po ang atin setup ng Facebook or atin pong mga social media accounts. Kailangan po ito ay nakaset up into business account. Ano po? So, gagawa po tayo ng it's either page or yung sariling account natin na magiging business account po siya. Next is, naka-public po dapat yung atin pong mga postings. Ano po, para makita ng atin pong mga followers. So, ng ating mga followers na kayo po ay nagbebenta ng properties. Next, mag-observe po tayo sa atin pong mga kasamahan. Ano po, yung atin pong mga co-agents, o yung even yung ating mga competitors, kung ano yung ginagawa nilang strategy para makakuha ng clients. Pero bawal manulot. Huwag po tayong manunulot. Masama po yun. Next is,
make yourself easy to contact kasi pagka ikaw ay laging naka DND or naka do not disturb, paano ka magkakaroon ng kliyente? So, kailangan po lagi kang hanggat maaari kung kaya active ka, mabilis kang sumagot sa mga inquiries at higit sa lahat updated po tayo sa lahat ng happenings. And then next is make use of high definition photos. So, ito naman pong mga pictures na to, pwede meron kang stock sa iyo pong cellphone. And we Corinthians dito sa office, meron din po kaming mga pinoprovide na pang post nang gagaling po yan sa atin pong mga team dito sa opisina. So meron po tayong YouTube channel, meron tayong page, and yung mga post ko din po, pwede nyong i-share. Make use of local images. Kunyari sa Batangas, anong meron sa Batangas? Ito naman po ay mga mga strategies nyo na lang kung paano nyo siyang gagawin. Pwede kayong gumawa ng mga reels or mga virtual tour na kung saan ay isesend na lang po natin sa client, nandun na yung complete na description ng mga projects natin kung ibinebenta. Sometimes we can use the emotional storytelling na ikaw ba yung isang OFW na matagal lang, walang bahay, wala ka pang naiipondar. Eto na, nandito na. Char. Yan. Pwede ka nang bumili ng property sa halagang ganyan. Yan. Vlogger yan. And next is keep in touch. Wag natin papabayaan yung mga clients natin na isang beses lang nag-inquire sa atin, pinabayaan na natin. Malay mo, after 2 years or 3 years, makapag-reserve din yan. So, marami pa akong clients na ganyan. Okay? Where to get the materials? Of course, bukod sa pagiging resourceful po natin, meron po tayong mga group chats na kung saan nandyan po yung mga link na kailangan po natin para po makapag-post tayo, makagawa tayo ng sarili nating advertisement. Huwag po natin kalimutan umattend ng mga seminars. Kasi every seminar, may mga bagong trend na po pwede nating i-apply sa atin pong advertisement. Of course, sa mga YouTube channel, kahit anong project pa yan, meron tayong mga bagay na pwede nating makuha at may apply natin during this work, during our work po. And then, syempre, kailangan bigyan natin ng oras yung ginagawa natin. Huwag lang tayong aasa sa hingi-hingi lang sa ating mga co-agents, kasamahan. Kasi syempre, sino bang magbe-benefit pagka marunong na tayo, di ba? Tayo din mismo. Meron na tayong na-establish na sarili nating strategy. And then, check on the links, group page, yung katulad ng nabanggit ko kanina, our YouTube channel. Ang atin pong YouTube channel ay CRS TV, Corinthians Realty Services. Pwede po kayong kumuha ng mga materials doon sa atin pong YouTube channel. Do you have any question? Kung wala na po tayong question, tapos na po tayo. And maraming salamat po sa inyong pakikinig sa atin pong sales process. And sana marami po kayong natutunan sa ating discussion for today. Thank you so much. Again, I'm your marketing staff, Miss Venus Caringal. Say thank you. Goodbye.